Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tunay nga po na tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos sa panibagong linggo at pagkakataon na tayo po ay makapagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang ating Diyos Ama po ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. The Bible says, this is how God showed His love for us, that He sent His one and only Son. Amen. At ang atin po, ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay nasa atin po at ito po ay pinahayag naman niya sa krus ng Kalbaryo. At dahil po sa katagumpayan sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay malayang umawit, tayo po ay malayang sumayaw at magpuri sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah! Oh, we give you praise, oh Jesus! We glorify you! We magnify you! We exalt you. We lift your name on high. Hallelujah. 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 Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Mga kamay, at tayo po ay umawit sa ating Diyos na buhay. Song in my heart, song in my soul, song I was born to sing.
to sing songs of praise to you, to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, oh God. We just want to worship you from our hearts and sing glory. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Glory to the Prince of Peace. Hallelujah. Lord, my heart cries out. Glory to the King, my greatest love in life. I hand you everything. Glory, glory. I hear the angels sing. Open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul rejoice. Glory, glory. I hear the angels sing. You're the Father to the fatherless, the
Hallelujah. Give Him praise. Let's clap our hands to our living God. Hallelujah. To the rock of our salvation. To the Prince of Peace. Hallelujah. Glory. Glory. Glory to you, O God. Hallelujah. Thank you so much, O God, for the wonderful time that we can sing songs of praise. We can clap our hands. We can lift up our hands before you as our worship to you for all the things that you have done, all the things that you are doing, and all the things that you will continue to do in our lives. Thank you so much, O God, for your love. Thank you for your grace that is richly amazing in our lives. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Thank you so much, Jesus, for the finished work in that cross. And because of that, we have the freedom in our hearts. We have the joy in our hearts to worship you, O God. Maraming salamat po. Indeed, O God, you are our Father. You are the Father to the fatherless. You are the comforter to the lonely. You are the lifter of our heads. Thank you so much, O God. What a wonderful God that we serve. Hallelujah. Hallelujah. And we just want to bring back all the glory, all the honor, and all the praise that is due unto your most high, holy, precious, and wonderful name. In the mighty name of Jesus, all the children of God would say, Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakalakas. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Thank you, Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How are you today? Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Of course we do. Yan po ay pinaniniwalaan po natin kapag na kay Kristo, blessed and highly favored na po. Can you say amen? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi para po sa mga nanonood sa broadcast po na ito at para po sa bawat isang narito sa bulwagang ito, magandang araw po. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo po'y magsasaya at magdiriwang sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos upang tayo po'y sumamba at tumanggap ng mabiyayang salita ng Panginoon. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Broadcast. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Seepers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy sa TikTok. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po'y para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para po sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, meron ding paru-paro G. Mampagang lang po ng buhay sapagkat sabi sa Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. Tandaan po natin, kailangan masaya lang palagi, lalo na kung mataas masyado ang presyo ng asukal, baka tumaas ang sugar nyo.
Palakpakan muna natin si Lord. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamamagitan po nito, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamamagitan po nito, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Ako'y naniniwala kung ikaw ay may sakit at nanonood ka ng broadcast na ito, hindi ito aksidente. Niloob ng Diyos na mapanood mo ang broadcast na ito sapagkat sa araw na ito, tatanggapin mo ang iyong kagalingan. Naniniwala kami, ang araw na ito ay araw ng iyong kagalingan. We believe today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. At maaari din nating sabihin para po sa ating sarili, today is my healing day. Can we say that together? Today is my healing day. Pinaniniwalaan po namin ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Ito ang araw ng iyong pagpapala, itong araw ng iyong himala, itong araw ng iyong kagalingan. Bago matapos ang broadcast na ito, matatanggap mo ang himala, ang pagpapala, pabor at kagalingan. That is what we believe in our hearts. That is why we confess that. Because the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya. Sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako ang tatanungin po ninyo, hindi naman po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you, we're talking to you, you who are watching this broadcast. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, tuwing merong broadcast, laging merong bagong nakakapanood ng broadcast po natin. Kaya may mga binabanggit si Bishop Amy na marahil palagi mo nang naririnig. Pero dahil po sa mga baguhan, sa mga new viewers ng ating pong broadcast, first time lang nila ito maririnig. Bago nagkaroon ng pandemya, taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang storya. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo na apektuhan ang maraming simbahang lokal. Ang mabuting balita ay ito. Unti-unti na pong bumabango ng mga simbahang lokal para po sa on-site and face-to-face worship services. Ngayon po'y level 1 na po tayo. Full capacity, mas maluwag, mas maraming upuan. More seats available.
Baka naman maisipan mo na, kabiyaya, ang magsimba. Inaanyayahan ka naming bumalik sa on-site, face-to-face worship services. If you are near our worship center, here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, we would like to extend this invitation to you. Please join us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa bulwagang ito upang sama-sama tayong sumamba at tumanggap ng mabiyayang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Today we're going to continue our series on The Bible Explains, Part 59. Today we're going to talk about the blessing of the Lord. How would you know if it is the Lord's blessing? Paano mo malalaman kung ang pagpapala na natanggap mo ay pagpapalang bigay ng Panginoon? Laging tandaan, hindi naman po lahat ng magandang bagay na nangyayari po sa atin ay nagiging maganda ang resulta. Not all blessings are the same. There are good blessings and there are bad blessings. And how would you know? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw po na ito. Paano ko malalaman kung ang pagpapala na nasa akin ngayon ay bigay ng Diyos sa akin? How would you know if it is the Lord's blessing? Let's commit this first to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much for these wonderful people who came here today to worship you. Thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast today. Thank you so much for you are with us. And you promise that you will never leave us nor forsake us. We commit to you this learning time, as we always do. And even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Mga kabiyaya, ano po ang unang pumapasok sa inyong kaisipan kapag narinig niyo ang salitang blessing o pagpapala? Hindi ba't mas maraming mga tao ang unang naiisip ay material at pinansyal? Sapagkat iniisip nila may blessing ako. Ang iniisip agad nila ay pera o material na bagay. Ang totoo po niyan mga kapatid, ang material at pinansyal ay bahagi ng pagpapala, pero hindi po ito ang kabuuan ng pagpapala. Pero madalang ang mga taong nakakaisip ng spiritual ay tinatawag na pagpapala. Pero sa totoo lang, ang tunay na pagpapala ay mas spiritual bago material at pinansyal. Hindi ko po inaalis ang reality ng material and financial blessing. Pero primarily, pag sinabi sa Bible na blessing, it should be spiritual. At kasama rin po ang material and financial at marami pang pagpapala na maaring hindi natin alam kung anong itatawag, pero nai-enjoy naman po natin. Ang iniisip ng mundo ay puro material kasi yun po ang mindset ng mundo. Magiging ganun din ang kaisipan natin kung hindi natin babaguhin ang ating isip. Nakita nyo po ang impluensya ng Facebook, ang impluensya ng television, ang impluensya ng advertisement. Kapag nakikita natin, sinasabi, kailangan natin bilhin, kailangan meron ako nito, kailangan matikman ko ito, kailangan mapuntahan ko ito, para ma-define natin ang pagpapala. Not necessarily, at hindi nangangahulugang ito dapat ang kahulugan palagi. Maari, pero maaring hindi rin. Sapagkat si Jose, mababasa niyo po sa Genesis 39, siya'y nasa loob ng kulungan, and yet the Bible described him as blessed and prosperous. Siya po'y pinagpala at maunlad kahit nasa loob siya ng kulungan. Sa makatwid,
kailangan nating tuklasin mula sa mayamang salita ng Diyos, ano yung definition ng pagpapala kapag sinabi ng Bibliang ikaw ay pinagpala. Allow me to share with you today 3 biblical descriptions of the Lord's blessing. 3 description kapag sinabi nating pagpapala ng Panginoon. Kapag ang nai-enjoy mo ay papasok sa 3 description na ito, at least payapa ang isip mo, alam mo, ito'y pagpapala na bigay sa iyo ng Panginoon. Number 1, it brings holistic prosperity. Number 1, it brings holistic prosperity. Ano pong ibig sabihin ng holistic prosperity? Ibig sabihin sa kabuuan. Hindi po material lang, hindi po pinansyal lang, hindi po physical lang, kung hindi kasama ang spiritual. Nabanggit ko na nga po sa inyo kanina, dapat ang pagpapalang bigay ng Diyos mas spiritual, higit kaysa material, pinansyal o physical. Pero hindi rin po totoo na hindi kasama ang mga ito. Dahil meron po mga extremes ng iba, in-spiritualize lang ang pagpapala at inalis yung reality ng material and financial. Yung iba naman ay ginawa pong puro material at inalis po yung reality ng spiritual blessing na dapat sana yun ang primary. Tayo po ay spirit, soul, and body. Ibig sabihin, hindi lang katawan, tayo po ay espiritu, may kaluluwa nakatira sa katawan. Ang ating katawan ay bahay ng ating espiritu. Ang ating espiritu ay merong kaluluwa. You are a spirit, you have a soul, and you live in the body. Kaya nga lang dahil ang ating katawan ay nakakapit sa material na mundo, mas attractive sa atin ang mga bagay na material. Law of attraction. Dahil nakatapak po tayo sa material na mundo, ang mga bagay na material ay merong attraction sa atin. Kaya marami ang nagiging material girl at material boy. Parang puro material. Hindi ho sapat sabihin may bahay. Gaano kalaki ang bahay mo. Hindi sapat sabihin mayroong kang sasakyan. Brand new ba ang sasakyan mo? Hindi sapat sabihin may cellphone ako. Anong brand ng cellphone mo? At ito ang definition ng mundo. Kaya nga dapat baguhin ang takbo ng ating kaisipan. Luke chapter 12 verse 15. The Lord Jesus said, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." Napansin niyo po ang sabi ng Panginoon, bantayan natin ang lahat ng uri ng kasakiman. Sapagat ang mundo, yan po ang kanyang laro, ang kasakiman. Ang akin, akin lang. Ang sayo, akin pa. Sapagkat ang pinakamahalaga sa mundo ay self-gratification. Dahil yan po ay bunga ng bagsak na kalagayan ng mundo, hiwalay sa Diyos. Sapagkat hinahanap niya sa material na bagay ang kakulangan na hindi niya po makikita pero pilit niyang hinahanap. Dahil makamtan man ng tao ang yaman ng buong mundo, kung siya'y hiwalay sa Diyos, wala pong sapat na kasapatan sa kanyang kalooban. Mayroon pong vacuum sa puso ng tao na hindi kayang punuan ng anuman maaring ialok ang mundo. Ito pong vacuum na ito, ito pong bahaging ito, tanging ang Diyos lang ang makapupuno nito. Hanggang ang tao ay walang personal na relasyon sa Diyos, ang kanyang atraksyon ay palaging nasa material. Hindi ko po sinasabing masama ang material, pero para sa mga taong hiwalay sa Diyos, ito lang ang mundong kanyang ginagalawan. Ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus, Mark chapter 8, verse 36 to 37. What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Makikita po natin ang eternality ng kaluluwa ng tao. At nakikita po natin, mga kapatid, ang temporality ng yaman ng mundo. Lahat ng kayamanan ng buong mundo mapasayuman kung mapahamak ang iyong kaluluwa
lugi ka pa rin. Sapagkat ang kayamanang material at pinansyal ay pansamantala. Ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng nakikita ay pansamantala. Ang kayamanang espiritual ay pangwalang hanggan. Ang kayamanang espiritual naghahatid din ng pagpapalang material at pinansyal. Kaya kailangan maging balansyado ang pananaw natin sa buhay na ito. Kaya ito po yung pag-uusapan po natin, the blessing of the Lord. Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Again, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman, pero hindi po ito dinadagdagan ng anumang kalumbayad. Sabi po sa wikang Pilipino. The word blessing comes from the Hebrew word beraka. Ano po ibig sabihin ng beraka? Beraka meaning prosperity. Sa Tagalog, kasaganaan. So bahagi po ng katuruan ng Biblia ang kasaganaan. Kaya nga lang yung word na beraka is all-inclusive word. Hindi po yan nangangahulugan ng material at pinansyal na kasaganaan lang. Kasama ito, pero hindi po ito ang kabuuan. We need to understand that this kind of prosperity is for all aspects of our lives. Spiritual, physical, material, as well as financial. Nabanggit ko na po sa inyo kanina at babanggitin ko uli. Si Jose ay isang classic example. Si Joseph, siya po ay nakakulong and yet the Bible calls him blessed and favored of God and prosperous man kahit nakakulong siya doon po sa Egypt. Mababasa niyo po sa Genesis 39. 3 John verse 2, the Apostle John writes, Beloved, I pray that you may prosper in how many things? All things. Now, look at this again. Beloved, ang Greek word ng beloved, agapitos. From the root word agape, the God kind of life. Agapitos, love by God. Mga minamahal ng Diyos, agapitos. Ibig sabihin ng agapitos, love by God. Beloved, I pray. Love by God, people love by God, referring to us believers. Beloved, I pray that you may prosper in how many things? All things. Now look at the description of all things. Be in health, just as your soul prospers. Yung all things, mga kapatid, covers physical and spiritual prosperity. Yung word po na prosper, ang Greek word na ginamit po dyan ay iohodoo. Ang ibig sabihin po ng iohodoo, kombinasyon ng dalawang salita. Iyo, meaning good, hodos, meaning journey. Put that together, good journey. Lahat ng kakailanganin mo para magkaroon ka ng good journey from here to eternity, the Lord has prospered you. Yung kailangan mo lang on this side of life. Maraming bagay na hindi natin kailangan. Mga extras na hindi naman po kailangan. Mga kapatid, kung minsan icing on the cake na lang. Kumbaga, salamat kung mayroon. Pero kung wala, hindi ka argabyado. Pero maraming mga tao, dahil sa kanyang kaisipan na puro material at pinansyal, marami na siyang pagpapala. Ang tingin niya, hindi pa rin siya pinagpala sapagat kinukumpara niya ang buhay niya sa ibang tao. That is very bad. Kasi hindi mo naiintindihan kung anong definition po ng blessing ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon, mga kapatid, ay provision ng lahat ng kailangan mo on this journey. Tatanungin ko po kayo, kailangan ba natin sa journey na ito ang kalusugan? Mahina ang inyong sagot sa malakas na tanong. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kailangan ba natin ang kalusugan, health, sa journey na ito? Isipin nyo kung wala ka noon. Lahat ng mayroon ka, ay ibabayad mo lang para magkaroon ka noon. Sa makatwi,
Kung hindi man masyadong marami ang pera mo, pero wala kang sakit, pinagpala ka na ng ating Panginoon. You are blessed. Amen. Sa mga kapatid, hindi ka dapat mainggit doon sa mga taong ang daming pera, pero labas-pasok sa ospital. Na yung kanilang pera ay ginagamit ng nilang pantustos upang ang kanilang kalusugan ay mamintini. Samantalang ikaw, maaaring hindi sing dami ang pera mo ng pera nila, pero malusog ka, malakas ka, masigla ka, at ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Yung po bang mahimbing na tulog ay pagpapala ng Lord? Maraming mga tao ang problema, hindi sila makatulog. Ang iba naman ang problema, hindi sila magising. Sapagat pag sila'y nakatulog, nakalimutan na nila ang mundo. Nabalitaan na nilang magising sila, uy, lumindol. Lumindol ba? Hindi niya alam dahil masyadong mahimbing ang kanyang tulog. Akala niya kasama yun sa kanyang pagtulog. Sapagat masyadong mahimbing ang pagtulog. Mayroong mga tao naman natutulog na sa air-conditioned kwarto, malambot na higaan, hindi pa rin makatulog. Pihit sa kaliwa, pihit sa kanan, dahil iniisip niya kung paano bayaran ang lahat ng ito. Problema sa isip. Tandaan mga kapatid, hindi mo kailangan ikumpara ang buhay mo sa iba. Ikaw mismo, pinagpala ka na ng ating Panginoon. You are blessed! You are blessed! Shout amen! Ang ating katuruan sa full grace, ang pagpapala hindi premyo ng ating gawa. Ang ating pagpapala hindi premyo ng iyong pagbibigay. Ang ating pagpapala hindi premyo ng ating serbisyo. Ang ating pagpapala ay regalo sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tawag full grace. Kasi makaka-encounter kayo ng ibang simbahan. Bakit? Hindi ba kami grace din? Tama, dahil may mga nagtuturo na ang grace sa kanila ay ang parte lang ng kaligtasan. Pag namatay, pupunta sa langit. Mabuti nga sana kung pupunta na sila ngayon. Pero ang hindi nila naiintindihan, kailangan pa nilang mabuhay ng mas mahaba. Mabubuhay pa sila ng 10 taon, mabubuhay pa sila ng 20 taon, at ang iba mas mahaba pa, ang iba aabuti ng 30 taon. Ibig sabihin, bago ka pumunta sa langit, 10 taon munang impyerno. Bago pumunta sa langit, 20 taon munang impyerno, sapagat ikaw ay pinahihirapan ng sakit, pinahihirapan ng kahirapan, at mga problema, pinansyal, material, physical, relational, at hindi mo ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Sabi nila, ganyan talaga. Magdusa ka muna bago ka pumunta sa langit. Masamang balita po yan. Itong mabuting balita, nagdusa si Kristo, alang-alang sa atin. Kinuha niya ang ating kahirapan, kinuha niya ang ating karamdaman, kinuha niya lahat ito at binayaran sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Shout amen. Amen. That is what full grace is all about. Jesus paid it all. Binayaran lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi naniniwala, wala naman akong magagawa. Magtataas ang iyong kilay, magsasalubong ang iyong kilay. Pag nagkita tayo, bibigyan kita ng labaha para makapag-ahit ka ng kilay. Pero sa totoo, hindi pwedeng mabago ang katotohanan ito. Sobra-sobra ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ng ating limitadong kaisipan, di natin maiintindihan ang sabi sa Biblia, kung hindi na ipagkait ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, ano pa ba ang hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos? Binigay na ang pagpapala at pabor. Amen. God who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Binigay ba ng Diyos o ibibigay pa lang? Ibinigay na sa atin ang kanyang anak. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Mga kapatid, kung naibigay ang anak, paniwalaan mo, lahat ng bagay ibinigay kasama ng anak. Kalusugan, kalakasan, kasiglahan. Pero bisa pati hindi ko nakikita. Pero bisa pati ko nararamdaman. That's why we are taught to walk by faith and not by sight. Maring hindi mo pa nakikita. Maring hindi mo pa nararamdaman. But keep on believing. Keep on declaring. Keep on speaking. Because the Bible says it only happens to those who believe.
believe. How many believers we have? Come on, palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Number one, the blessing of the Lord brings holistic prosperity. Number two, the blessing of the Lord brings life's improvement. Malalaman mo kung pagpapala ng Lord na improve ang buhay mo. Merong some sort of promotion from level 1 to level 2. Nagkaroon ng improvement. Makikita mo naman, i-judge mo ang sarili mo, wag ang ibang tao. Ikaw, i-judge mo ang sarili mo, nag-improve ba ang buhay ko last year, ngayon? Umangat ba? Meron bang antas ng pag-angat? Now, look at the verse again. Proverbs chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord makes one rich. That is a very important word there. The word rich comes from the Hebrew word ashar, which means to grow or to improve. The blessing of the Lord brings improvement. That is the word ashar. Kaya kapag merong improvement, ashar. Pag wala, asar. Nakakaasar dahil hindi nag-i-improve. At hindi yan ang kalooban ng Lord sa iyo. Ang kalooban ng Lord sa iyo, mag-improve ka. The word rich is a very relative word. Kasi kung minsan, ang improvement, dinidefine natin sa buhay ng ibang tao. Parang ang dictionary natin, yung ibang tao. Titignan natin yung buhay ng ibang tao, tapos i-compare mo, gagawin mo siyang standard ng measurement, and then sasabihin mo, hindi ako pinagpala. Mali po yun. Ang standard, mga kapatid, ng measurement ay si Jesus. Kailangan makita mo ang buhay mo mas maganda kaysa sa buhay ni Jesus nung siya'y nandito. Yun ang measurement. Kapag ang buhay mo ay mas mababa pa kaysa sa naging buhay ni Jesus nung siya'y nandito sa mundo, ibig sabihin, sinumpa ka. Hindi ka pinagpala. Dahil lahat ng sumampalataya kay Kristo, iniangat ni Jesus ang buhay, angat kaysa sa naging buhay ni Jesus. Sapagkat sabi sa Bible, siya bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin, upang sa kanyang paghihirap, tayo'y guminhawa sa buhay. Kinuha ni Jesus ang ating kahirapan doon sa krus upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, maiangat niya ang buhay mo. Hindi ibig sabihin maging milyonaryo ka. Hindi ibig sabihin pinakamayaman ka. Hindi po. Ang ibig sabihin lang, iaangat niya ang buhay mo kaysa sa naging buhay niya nung siya'y nandito sa mundo. Si Jesus po ay naging dukha at pulubi. Kaya kapag anak ka ng Diyos, dapat ang buhay mo ay mas mataas kaysa sa pagiging dukha o pulubi. Ipinanganak si Jesus sa sabsaban ng Bethlehem. Hindi ho yan magandang lugar. Maganda lang po yan sa Christmas card. Pero yan po ay kulungan ng hayop, masukal, mabaho, hindi magandang lugar. Ang marami sa inyo, kung hindi man lahat, and I am assuming na lahat ay pinanganak sa mas maayos na kapanganakan. Pinanganak sa ospital, pinanganak sa lying-in. Kung pinanganak kayo sa barangay, mas maganda pa rin yan kumpara sa kulungan ng hayop. Ang iba sa inyo pinanganak sa mamahaling ospital. St. Luke's, wow. Ang iba sa inyo, St. Peter, wow. Hindi ko alam kung saan kayo pinanganak. Pero kung saan man kayo pinanganak, mas maganda pa rin yan kumpara sa pinagkapanganakan sa Panginoon. Si Jesus ay walang sariling bahay. Ang tatay niya po ay karpintero pero wala siyang sariling bahay. Ang iba po sa inyo may sariling bahay. Ang iba po sa inyo, 2 ang bahay. Ang iba sa inyo, 3 ang bahay. Ang iba sa inyo, malaki ang bahay. May first floor, may second floor, meron pa kayong basement. Maganda ang bahay ninyo. Ang iba sa inyo, hindi kalakihan ang bahay, pero at least sarili nyo ang bahay. Ang iba sa inyo, maaaring umuupa, pero hindi naman kayo nagkakaproblema sa pag-upa, sapagkat sapat ang inyong kita, maganda pa rin ang inyong buhay. Kumpara sa walang matulugan. Si Jesus, wala pong matulugan. Kung saan po siya abuti ng gabi, dun po siya nakikitulog. Wala po siyang maraming damit. Ang kanyang kaisa-isang damit pinagsugalan sa paanan ng krus. Ang iba sa inyo halos hindi nag-uulit ng gamit. Ang iba sa inyo, kapatid, merong wardrobe sa bahay. Napakaraming yung damit. Si Jesus, walang maraming damit. Wala siyang sariling sasakyan. Nanghiram pa siya ng asno nung siya'y pumunta sa Jerusalem. Wala po siyang memorial plan.
Nung mamatay po siya, inilibing siya sa isang hiram na libingan. Pag-aari po ni Joseph of Arimathea. Ang ibang tao, buhay pa, meron ng paglilibingan. Meron na pong reserve na paglilibingan. Kaya kung minsan, pinupuntahan niya sa sementeryo at tinitignan niya kung saan siya ilalagay. Excited much. At sinasabi niya, dito ako ilalagay. Kailangan ba yon? Hindi ba pwedeng sama-sama na tayong sumalubong sa Panginoon sa kanyang mapalad na pagbabalik? Hindi ba pwedeng marapture na lang at wag nang dumaan sa lupa? Of course, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. But by the look of it, pag tinignan niyo lahat ng mga senyales na nagaganap sa buong mundo, ako'y naniniwala, hindi na magtatagal. Babalik na ang Panginoon, kukunin niya tayo at mapapasa Panginoon magpakilan-kailan pa man. Can you say amen? Amen? Biblically, kapag nag-improve ang buhay mo, ikaw ay pinagpala na. Ulitin ko, biblically, pag nag-improve ang buhay mo, pinagpala ka na. So wag kang magrereklamo at sabi mo, hindi ako pinagpala dahil kinukumpara mo ang buhay mo sa kumpare mo. Kinukumpara mo ang buhay mo sa kaibigan mo. Mali. Ikumpara mo ang buhay mo sa buhay ni Jesus nung siya'y nandito sa mundo, magsasabi ka ng totoo, mas maganda ang lagay mo. At kaya gumanda ang lagay mo, kinuha ni Jesus ang iyong kahirapan upang ikaw ay iangat at pagpalain sa buhay mo ito. Shout amen. Ibig sabihin, merong some kind of improvement. Kumbaga, biblically, becoming rich simply means life's improvement. Kumbaga, luma, naging bago. Maliit, lumaki. Dalawa, naging apat. May improvement? Yes. So, tignan mo ang buhay mo. Wala kang sasakyan, nagkaroon ka ng sasakyan, pero basic, luma. Ang tanong ko, may improvement ba mula sa walang sasakyan, nagkaroon ng lumang sasakyan? Meron. May improvement na ron. Mula sa lumang sasakyan, naging bagong sasakyan, may improvement? Mula po sa 2 gulong, naging 4 ang gulong, may improvement? Yes. Sa makatid, huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Tignan mo lang kung paano in-improve ng Diyos ang buhay mo. Hanggang nakikita mo na nag-i-improve ka, itong mabuting balita. Walang pagtigil ang improvement na inilaan ng Panginoon para sa iyo. Hanggang kaya mong paniwalaan, kayang gawin ng Diyos. Amen. So wag mong tanungin kung anong kaya niyang gawin. Tinatanong ka ng Lord, anong kaya mong paniwalaan? Mahirap namang maniwala ka sa bagong bahay at lupa ni hindi mo kayang maniwala sa bagong medyas. Kailangan umunlad ang pananampalataya mo sa ekspresyon. Maniwala ka sa maliliit na bagay. Maniwala ka sa maliliit na bagay. Maniwala ka sa medyo lumalaking bagay. At kung dumating ang panahon, mas malaki ang gusto mong paniwalaan, ang pananampalataya mo'y nakakasana para sa mas malaking mga bagay. Gagamitin mo para nagagamit ang pananampalataya. Ibig sabihin, meron ka ng pananampalataya, gamitin mo. Ideklara mo, ikaw ay pinagpala at pinabura ng Panginoon. I am healthy, I am wealthy, I am pretty. Shout amen. Huwag matakot yumaman. Yung iba po natatakot yumaman. Pag sinabi, yayaman ka, wag. Bakit ka? Baka pag yumaman ako, mawala ako kay Lord. Ang tanong ko sa inyo, meron po bang mahirap na wala kay Lord? Meron. Meron ding mayaman na wala kay Lord? Meron. Sa makatwid, hindi po yung paghihirap at pagyaman ang pagkawala kay Lord. Yung hindi mo kayang hawakan ang kayamanan. At hindi mo kayang hawakan ang kahirapan. Ang kahirapan, tinulak kang papalayo kay Lord. Ang kayamanan, tinulak kang papalayo kay Lord. Kami mga taong yumaman na wala sa Lord. Meron naman pong dating mayaman nung maghirap na wala kay Lord. Kaya huwag matakot yumaman. Bakit? Sapagkat itinakda ka ng Diyos para dito. Kaya lang, kailangan pong ihanda ang puso mo bago ito gawin ng Diyos. Dahil, pagka dumating ang kayamanan at hindi nakahanda ang puso mo para dito, sasakmalin ang puso mo at ilalayo ka sa Panginoon. Hindi po problema sa Diyos ang kayamanan. Mayaman ang Diyos. Maraming istorya sa Bible na pinayaman ng Diyos, pero kinakailangan ang kahandaan ng puso.
Kuminsan, sa mga maliliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan ng Diyos. Paano pa kaya sa mas malaking bagay? Sabi natin, "Oh Lord, bigyan mo ko na 1,000,000. Mag-iikapo ako." Sabi ng Lord, "Talaga? Oh Lord, bigyan mo ko 1,000,000. Mag-iikapo ako, Lord." Sumagot si Lord, "Naku po. Kailangan mo ng 1,000,000 para ikaw ay makapag-ikapo. Gayong meron ka, hindi pa abot ng 1,000,000, hindi mo kayang mag-ikapo." Sigurado si Lord na by the time dumating ang 1,000,000, hindi mo kayang mag-ikapo. Bakit? Sinabi ng Bible, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Ang mapagkakatiwalaan sa malaki ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. Hindi problem kay God ang kayamanan. Siya pong may-ari ng lahat ng ito. Look at the verse. Psalms 24 verse 1. "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Siya po ang may-ari ng lahat ng ito. Kaya kang paunlarin ng Diyos, kaya kang payamanin ng Diyos. Pero ang tanong, handa ka ba para dito? Kayang gawin ng Diyos yan naturally. Pwedeng gawin ng Diyos yan supernaturally. But the question is, are you prepared for this? Mga kapatid, marami tayong sinasabi na hindi pa totoo. Gusto natin magkatotoo muna. Parang merong lumapit sa pastor, minsan, ang sabi niya, "Pastor, alam na Lord na kung ako ay meron 2 bahay, yung isa, ibibigay ko kay Lord." "Oh, really? Nakakatuwa namang marinig. Sana magkaroon ka ng 2 bahay." "Oo, Pastor, magkaroon lang akong 2 bahay, isa ibibigay ko kay Lord." "Pastor, kung meron po akong 2 sasakyan, yung isa ibibigay ko kay Lord." Sabi niya, nakakatuwa naman. You are very committed sa work of God. Pag-pray ko na magkaroon ka ng 2 sasakyan. Gusto pa niya sanang magsalita. Ang sabi ng pastor, "Nabalitaan ko, 2 yung baboy mo." Sabi niya, "Ikaw naman, pastor, hindi ka mabiro. Madali nating ibinibida yung wala pa tayo. Pero hindi tayo nagiging makatotohanan kung anong mayroon tayo." What we have right now, begin to practice kung anong mayroon tayo. Kasi nakikita ng Panginoon ang pagsasanay ng ating puso na kaya niya tayong pagtiwalaan sa maliit na bagay, and promotion comes from the Lord. Darating yon. Sabi ng Panginoon, "Okay ka palang bigyan ng ganyang halaga, dadagdagan ko pa. Okay ka palang bigyan ng ganyang halaga, dadagdagan ko pa." Bakit? Sapagkat nakikita ng Lord, hindi ka nakukontrol ng pera. Nakukontrol mo ang pera, kaya hindi problema sa Diyos ibigay sa iyo ang pera. Haggai chapter 2 verse 8, "Silver is mine, gold is mine, declares the Lord." Siyang may-ari ng kayamanan, siyang may-ari ng pilak at ginto. Pinayaman ng Diyos si Abraham. Pinayaman ng Diyos si Abraham. Nagkaroon ng Abrahamic covenant, pinayaman ng Diyos si Abraham. Genesis chapter 13 verse 2, Abraham had become very wealthy in livestock, in silver, and in gold. Kailan naganap ito? Sa lumang kasunduan. Nung makipagtipan ng Diyos kay Abraham, pinaunlad ng Diyos ang buhay ni Abraham. Hindi lang si Abraham, pati ang anak ni Abraham na si Isaac. Genesis 26 verse 12 to 13. "Then Isaac planted crops in that land," referring to the land of Gerar. "And in the same year," referring to the year of famine, "reaped 100-fold. Pray tell me why." "Because the Lord bless him." Yun ang sikreto. The Lord bless him. Sino si Isaac? Anak ni Abraham. Sino si Abraham? Kausap ng Diyos. Si Isaac ay nakinabang lang doon sa kasunduan ng Diyos at ni Abraham. Recipient lang siya sa covenant ni God kay Abraham. Mga kapatid, may balita ako sa inyo. May kasunduan ang Diyos at ang kanyang anak. Nang sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay pinagpala na ng Diyos. Ang kasunduang yan, mga kapatid, ay pinagtibay ng banal na dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sino man sumampalataya kay Kristo, obligadong pagpalain ng Diyos sapagkat yan ang kanyang pangako. Amen? Obligado ba ang Diyos pagpalain ng mga anak ni Abraham?
Opo, sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham, I will bless you and I will bless your generation. I will bless your seed. Pagpalain ko ang iyong lahi, pagpalain ko ang iyong binhi. Kaya si Isaac ay nakinabang ng tipan ng Diyos kay Abraham. Now, look at verse 13. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Kailan nangyari ito? Amidst pandemic. Amidst pandemic. Amidst famine. In the land of Gerar, amidst famine, pinaunlad ng Diyos si Isaac. And tell me why. Because the Lord blessed him. Pinagpala siya ng Diyos. Hindi lang po si Isaac, pati si Jacob. Sino si Jacob? Anak ni Isaac. Sino si Isaac? Anak ni Abraham. Sino si Abraham? Kausap ng Diyos. Yung usapan nila ng Diyos, pagpalain kita at ang iyong mga anak, yung anak ni Abraham pinagpala, yung anak ni Isaac pinagpala. Bakit? Kasi ang ipinangako ng Diyos ay pangako sa lahi ni Abraham. Ganon din sa bagong kasunduan. Ang ipinangako ng Diyos na pagpapala ay ang sino mang na kay Kristo. Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Are you in Christ? Kapag ikaw ay na kay Kristo, pinagpala ka na at pinaburan ka ng ating Panginoong Diyos, sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Amen. Genesis chapter 30 verse 43. As a result, Jacob became very wealthy. Si Jacob ay nagsimulang mahirap. Nakitira sa biyanan. Ang pangalan ng kanyang biyanan, Laban. Nakitira sa kanyang biyanan. Walang sariling bahay, walang sariling mga alagang hayop. Trabahante ng biyanan. Si Jacob ay trabahante po ng kanyang biyanan. Nagtatrabaho siya sa biyanan niya. Walang sweldo. Libre pakain lang. Libre pabahay. At yung kanyang mga asawa at mga anak ay doon nakatira sa kanyang biyanan. Pero alam nyo, nung by the time maghiwalay sila, you read the whole story, mas mayaman pa po si Jacob kaysa sa kanyang biyanan. Bakit? Pinaunlad ng Diyos ang buhay ni Jacob. Look at the verse. As a result, Jacob became very wealthy with large flocks of sheep and goats, male and female, servant and many camels and donkeys. Kailan nangyari po ito? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, pagpapalain kita at ang iyong lahi ay pagpapalain ko. Ginanap ito ng Diyos sa kasunduan gamit po'y dugo ng hayop. Gaano katibay ang kasunduang pinasok ng Diyos Ama sa kanyang anak gamit ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Huwag mong biruin ang sarili mo. Hindi ho tayo ang kausap ng Diyos Ama. It is not a contract between you and God. It was and it is a contract between the Father and His Son. Benepisyaryo lang tayo ng kasunduang na pagkasunduan ng Ama at ng Anak. Ang sabi po ng Ama, ang sino mang sumampalataya sa iyo ay pinagpala ko na at pinaburan. Amen. Itaas ang kamay ng sumasampalataya kay Kristo. Nananampalataya kay Kristo. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Praise God. Abraham, Isaac, Jacob, all of them became very wealthy. Of course, not to mention Joseph, son of Jacob. Si Joseph, anak po ni Jacob. Si Jacob, anak po ni Isaac. Si Isaac, anak ni Abraham. Si Abraham ang kausap ng Diyos. Kontrata yun eh. Hindi pwede sirain ng Diyos ang kontrata. Paano kung hindi magawa ni Abraham ang stipulation ng kontrata? Alam niyo kapatid, ang kontratang pinasok ng Diyos kay Abraham ay kontratang ang Diyos lang ang gumagawa at hindi si Abraham. Nakipagkontrata ang Diyos kay Abraham. Ayon sa usapan, magpapatay sila ng hayop. Papatayin ng hayop, hatiin sa gitna at ilalatag sa daan. Ayon po sa napagkasunduan, para mapagtibay ang kontrata, dalawa pong magkakontrata ang lalakad sa gitna ng carcasses, mga bangkay ng hayop na nakalatag sa gitna. Pinatay na ni Abraham ang mga hayop. Inilatag.
Hati sa gitna, inilatag kaliwa at kanan. Inaantay niyang dumating ang Panginoon para sila'y sabay na lumakad sa gitna upang sa gayon mapagtibay ang kasunduan. Nakatulog ang lolo mo. Nung magising po siya, lumakad na ang Panginoon sa gitna nang hindi kasama si Abraham. Pero pagdating sa dulo, ang tawag ng Bible, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Mga kapatid, hindi ho lumakad si Abraham sa gitna ng carcasses, sa gitna ng mga bangkay ng hayop. Pero ang sabi ng Diyos, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. This is a one-sided covenant. Dahil alam ng Diyos ang propensity ni Abraham. Hindi niya magagawa ang kanyang parte. Pero kahit hindi nagagawa ni Abraham ang kanyang parte, mga kapatid, ginaganap ng Diyos ang kanyang parte. Ang tawag dito, grasya. Ito'y totoo bago binigay ang kautusan. Ang kautusan ay binigay sa panahon ni Moses, Exodus chapter 20. Nung pumasok ang kautusan, nagkaroon ng ibang usapan na kailangan mo sundin ang kautusan para ikaw ay pagpalain. Pag di mo sinunod ang kautusan, ikaw ay susumpain. Pero bago po yun, meron munang biyaya. Ganito ang forma. Biyaya, kautusan. Pagkatapos ng kautusan, buong biyaya. Itong buong biyaya, hindi na po ito gamit ay dugo ng hayop. Ang buong biyaya, full grace. Ang gamit ay ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Amen! Kaya ang tawag dito, the scandal of grace. Very scandalous. Sapagkat this our limited, finite mind cannot begin to understand and comprehend. Walang makakapagpaliwanag nito. Walang pwedeng umunawa nito. Tinatanggap lang ito sa pamagitan ng pananampalataya. Darating ka sa punto ng buhay mo, magde-decide ka. Yung ginawa ba ni Kristo sa krus ay may bisa o wala? Kung may bisa ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala ka nang dapat ipag-alala. Sinagot ni Kristong lahat sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Hindi lang kaligtasan, hindi lang kapatawaran, kagalingan, pagpapala, pabor, lahat ng kailangan mo in this journey of life. Because that is what blessing is all about. Can you say amen? Amen. Psalms 105 verse 37. Ang pagpapalang ito ay hindi lang kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob at kay Jose. Ang pagpapala na pangako ng Diyos kay Abraham tumuloy hanggang sa lahi ng Israel. Sino ang lahi ng Israel? Ito yung mga anak ni Jacob na galing sa land of Canaan na nirahan po sa lupain ng Ehipto. Sa unang 30 taon, maganda ang kanilang buhay dahil buhay pa si Jose. Nung mamatay si Jose, inalipin po ng mga Egyptians ang mga Hebreo, ang mga anak po ni Jacob. Pero nung time na sila'y mag-exit, ang tawag Exodus, look at the verse, Psalms 105 verse 37a, the Lord brought His people out of Egypt loaded with silver and gold. Nang sila'y ilabas ng Diyos sa lupain ng pagkalipin, nagkaroon ng payback. Binayaran yung kanilang serbisyo. Yung mga Egyptians, nagbigay ng mga mamahaling damit, nagbigay ng alahas, nagbigay ng ginto, nagbigay ng pilak, nagbigay ng pera. Lahat ng kanilang kakailangan. Kaya lumabas sila, loaded sila. Nung lumabas sila, walang may sakit. Sapagkat lumabas silang malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, lumulukso. Kaya napapanood nyo sa Ten Commandments movie na sila po ay lumalabas sa Egypt at yung iba po ay mga may saklay, yung iba po ay binubuhat. Hindi po eksakto yun sa record ng Bible. Ang sabi sa Bible, lumabas sila sa Ehipto, walang mahina, walang may sakit, walang iika-ika, walang lumpo. Lumabas silang malusog, malakas, masigla. Lumabas silang mayaman sapagkat sila'y inilabas ng Panginoon ayon sa tipan na pinasok ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita at ang lahi mo ay pagpapalain ko. Hanggang ngayon, totoong-totoo ang pangako ng Diyos sa Israel. Sapagkat kung makikita nyo po kung sino man ang isa o pinakamayaman sa buong mundo o isa sa pinakamayaman sa buong mundo, kung hindi
full-blooded Jew, at least half-blooded Jew, or quarter-blooded Jew. Kahit papaano mayroon drop blood of Jew, sapagkat hindi bumitaw ang Diyos sa kanyang pangako kay Abraham, ang lahi mo ay pagpapalain ko. Totoong may simbahan na po ngayon, pero kahit kailan hindi binitawan ng Diyos ang Israel. Mahal pa rin ng Diyos ang Israel. Hindi totoong pinalitan ng simbahan ng Israel. Hindi rin totoo na tayong spiritual na Israel. Ang simbahan ay simbahan, ang Israel ay Israel. Ngayon, ang pinakikitunguhan ng Diyos ay ang simbahan. Pansamantalang naitabi po ang Israel. Pero by the time tumunog ang trompeta ng ating Panginoon at kunin ang church, ang atensyon ay ibibigay sa Israel sapagkat hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Mahal ng Diyos ang Israel. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Huwag matakot yumaman. Taas ang kamay ng gustong yumaman. Wala akong nakikitang kamay. Come on, taas ang kamay ng gustong yumaman. Brad, hindi na kailangan yan. Taas ang kamay. Alright. Tignan mo kung nakataas ang kamay ng katabi mo. Dahil kung hindi, itaas mo. Alright. Lord, lahat ng nakataas ang kamay, at doon sa mga nanonood sa broadcast, taas mo rin ang kamay mo kung gusto mong yumaman. Lord, lahat ng nakataas ang kamay, kasama rin ako. Inaangkin namin, pinagpala mo na kami at pinaburan. In Jesus' name, lahat ng naniniwala magsabing amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Of course, yung iba po ay nagtataas ng kilay. Ayan na nga sinasabi ko. Yang EMI. Prosperity gospel ang teaching niyan. Prosperity preacher yan, si Bishop Amy. Now, hindi ko tinatanggi na ako'y prosperity preacher dahil ayaw ko naman tawagin akong poverty preacher. Dalawa lang naman, prosperity or poverty. Now, hindi po ko kasama doon sa mga extreme and abusive na lahat ng pagkakakitaan, lahat ng gustong makuha sa mga tao ay kanilang ginagamit sa ngalan ng relihiyon. We do not do that. Kayo po ang aming mga testigo, hindi po kami ang kumukuha, kami pa ang nagbibigay ng libreng edukasyon para sa mas maraming bilang ng tao. Dito lang kayo makakakita ng pag-aaral libre, walang bayad. People can study. Meron po tayong 180 extension sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, libre. Meron po tayong 12 Pastors Academy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, libre. Kaya hindi po ito pagkuha. Ito po'y pagbibigay. Dahil ako'y naniniwala, gusto ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos ay tumamasa ng pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Shout amen. Amen. I am not a poverty preacher. I am a prosperity preacher, but I do not preach prosperity gospel. Dun mali yon. Kasi wala namang prosperity gospel eh. Meron po full grace gospel. Yung prosperity, part lang ng gospel. Kaya hindi kayo nakakarinig ng preaching linggo-linggo tungkol sa pera. Di tulad ng ibang pastor. Linggo-linggo ay ang preaching ay pera. Hindi po. Nababanggit lang yan paminsan-minsan sapagkat yan ay bahagi ng buhay ng tao at bahagi ng gospel, yung pong pag-unlad sa buhay. Pero hindi po yan ang gospel sa kabuuan. Ang kabuuan ng gospel ay spiritual. At pag pinagpala kang spiritual, kasama rin pinagpala kang material, pinagpala kang pinansyal, at pinagpala kang physical. Can you say amen? Why? It is a all-inclusive gospel. The gospel of full grace. Can you say amen? Wala pong merito kapag tinawag mong sarili mong poverty gospel or poverty gospel preacher. Walang merito. Sapagkat you should be preaching the gospel of the Lord Jesus. I wish I had even more time to fully develop that. Pero ano po sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, what happened? He became poor,
that you through his poverty might become rich. I wish I have more time to fully explain that, pero meron po akong booklet na sinulat, available din po sa e-book format, ang title, The Poverty of Christ. Kinuha niya na yung ating kahirapan upang guminhawa ang ating buhay. Again, ang definition ko po ng pagyaman at pag-unlad ay hindi po sa sukat ng mga mayayaman ng mundo. Kanina ko pa po ito pinapaliwanag at sana nakuha po ninyo. Ang aking definition ng pag-unlad sa buhay ay mas mataas ang buhay mo kumpara sa buhay ni Jesus nung nandito siya sa mundo. And by the look of it, talaga namang mas maganda ang buhay mo. Hindi ka pulubi, hindi ka mahirap. Hindi malaki ang bahay mo pero may bahay ka. Maaring meron kang telebisyon. Maaring hindi sinlaki ng TV ng kapitbahay mo. Pero at least meron kang napapanoran. Sapagkat ang pinakamahalaga, ang iyong kaligtasan, higit sa lahat. At habang nandito sa mundo, hindi ka pinagkukulang ng ating Panginoon. Aalis ka sa mundong ito at mapapasa Panginoon ka, wala nang pagkukulang sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos, magpakailan-kailan paman. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Finally, I'll close with this. Number 1, it brings holistic prosperity. Number 2, it brings life's improvement. Ang point of comparison, nag-improve ang buhay mo kumpara sa buhay ni Jesus nung siya'y nandito o kumpara sa buhay mo last year. Kumpara sa buhay mo 5 years ago, mas maganda na ang buhay mo ngayon. Finally, number 3, it does not lead to idolatry. It does not lead to idolatry. Ang tunay na pagpapala, hindi humahantong sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang iniisip nilang Diyos-Diyusan ay bato at kahoy. Hindi po. Anuman o sino man, inilalagay mo sa pedestal ng buhay mo na mas mahalaga kaysa sa Diyos, ang tawag Diyos-Diyusan. Now, look at the verse. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich. He adds no sorrow with it. The word sorrow comes from the Hebrew word etseb. E-T-S-E-B. Etseb, meaning idol or idolatry. Etseb, idol or idolatry. Ang root word na pinanggalingan ng etseb ay atsab. A-T-S-A-B, meaning worship. Atsab, worship. Etseb, idol. Put that together, idol worship. Maraming mga tao ang pinagpala at yung pagpapala ang naging Diyos-Diyusan nila. Kaya yun ang delikado. Now, let me show you the verse first. Jeremiah 22:28. Is this man Coniah a despised, broken idol? The word idol there, etseb. The same word ginamit po doon sa Proverbs 10:22, etseb meaning idol, or a vessel in which is no pleasure. Jeremiah chapter 44 verse 19. The women also said, and when we burned incense to the Queen of Heaven and poured out drink offerings to her, did we make cakes for her to worship her? The word worship there, atsab. Shiner ko to sa inyo para makita nyo na totoo yung word na etseb, idol, yung totoong word na atsab, worship. Yun yung ginamit na salita sa sorrow. The Lord adds no sorrow. The Lord will not bless you so much to the point na yung blessing ay magiging curse sa iyo because you make it God. Ginawa mong Diyos at ginawa mong Diyos-Diyusan ang iyong pagpapala. Kaya maraming tao nung dumami ang pera, hindi na nagsimba. Nung umulad ang buhay, hindi mo na makita sa church. Parang yung isang miyembro lumapit sa pastor. Sabi niya, Pastor, pag-pray nyo nga po, magkaroon ako ng trabaho. Nilayhan siya ng pastor, the following week, nagkaroon siya ng trabaho. Kita uli sila ng pastor. Sabi niya, Pastor, nakakatuwa naman. Sinagot ng Lord ang panalangin natin, meron na po kong trabaho. Happy for you. Then napansin ng pastor, ng mga sumunod na araw, hindi na siya nagpupunta sa church. Nakita uli sila, ang sabi niya, hindi na kita nakikita sa church. Ay, pasensya na, Pastor. Talaga pong busy lang sa trabaho. Hindi na talaga makapagsimba. Busy sa trabaho. Ang sabi niya, mag-pray tayo uli. Sige po, pag-pray niyo po ako. Lord, sa pangalan ni Jesus, alisin mo ang kanyang trabaho. Wow! Pastor, ano naman yan? See? The problem sometimes, yung pagpapalang bigay ng Diyos, ay nagiging dahilan para malayo tayo sa Panginoon. Tandaan,
anumang pagpapala na naglalayo sa Panginoon, hindi ang Diyos ang may bigay. Nagpapayaman din si Satanas. Nagpapaunlad din si Satanas. Kaya lang yung kanyang pag-unlad ang kabayaran niyang kaluluwa mo. Sapagkat ang gusto niya, makuha ka niya. Kaya aakitin ka niya sa kayamanan ng material. Si Elvis Presley, bago sumikat, siya po'y choir member ng isang church. Na-discover lang po na siya'y magaling kumanta sa church. Nung siya po'y magsimulang kumanta sa sanlibutan at kumita na ng maraming pera, nawala sa church. Napunta sa droga at namatay sa droga. Pero nagsimula yon sa church. At marami pang kaparehas na kwentong tulad po noon. Ibig sabihin, pag naiisip natin, ang pagpapalang tinatamasa natin, nawawala na tayo sa Lord, hindi na tayo nagpe-pray, hindi na tayo sumasamba, hindi na natin nagagawa yung mga dapat nating gawin, mag-isip tayo. Ang Panginoon na ba ang nagbibigay nito? O nilalayo na ako ng pagpapalang ito sa aking Panginoon? Look at the verse again. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. New King James Version. Let me show you the Emmanuel's Version, EV. The Lord's holistic prosperity, Beraka, brings life's improvement, Ashar. He does not lead you to idolatry, etc. Three important words. Beraka, Ashar, etc. Itong tatlong salita na ito ang nagdi-describe ng tunay na pagpapala ng Panginoon. Para malaman mo ang pagpapala ay bigay ng Panginoon, dapat na i-enjoy mo ang pagpapala habang nasa Panginoon ka. Pero kung dumadami ang pera mo, lumalaki ang bahay mo, gumaganda ang sasakyan mo, nagmamantika ang nguso mo, gumaganda itsura mo, at gumaganda ang maraming bagay, pero malayo ka na kay Lord, hindi po yan pagpapalang bigay ng Panginoon. Dahil hindi siya magbibigay ng isang bagay sa iyo na magiging dahilan para malayo ka sa Kanya. Yan po ang dapat nating tandaan. Any life's improvement, becoming rich, that leads you to idolatry, worship, idol worship, kagaya ng pera. Diyos-Diyosan ba ang pera? Opo. Let me show you the verse. Matthew 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Look at the next line. You cannot serve God and mammon. Yung mammon po, galing sa Aramaic origin, pangalan po yan ng Diyos-Diyusan ng pera. Mammon is the god of money. Mismo ang Panginoon Jesus nagsabi, you cannot serve God, the true God, and the god of money, mammon. Kaya ang sabi ng Hebrews 13:5, don't love money. Huwag mong ibigin ang pera. Maraming mga tao, humahalik pa sa pera. Madumi yan. Yung ang paghawak mo ng pera, nag-alcohol ka pa. Yung iba, hinahalikan ng pera. Mga kapatid, marumihan. Kung sino-sinong humawak niyan. Saan-saan galing yan, yung pera na yan. Kung saan-saan po galing yan. At kung saan-saan po nanggaling yan. Pero maraming tao, sobrang pagka-addict sa pera. Talagang mukhang pera, pagdilat ng mata, mayroong peso sign sa mata. Ang isip niya pera, ang laman ng isip niya pera, ang mukha niya ay pera, ang damdamin niya pera, ang lahat tungkol sa pera. Pagka nag-uusap, magkano sa akin dyan, magkano makuha ko dyan. Mga kapatid, the best things in life are free. Hindi ko lahat nabibili. Ang mga magaganda sa buhay, libre. Walang bayad ang hangin. May bayad ba? Mantak mo kung pabayaran ng Diyos ang hangin. Piso kada singot. Maubos ang pera mo. The best things in life are free. Hindi ko pinababayaran ng Diyos. Libre. Sapagat yan ay pagpapala ng Diyos. Huwag mong ibigin ang pera. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. If you believe that, say amen. 1 Timothy 6:10 from the New Living Translation. For the love of money is the root of all kinds of evil. Not money is the root of all kinds of evil. The love of money.
That's where the problem begins kapag sinamba mo ang pera. Pag niyukuan mo ang pera, pinahalagahan mo ang pera, hinawakan ng pera ang leeg mo, at nagsabi ang pera kung anong gagawin mo, may problem ka na. Dapat ikaw ang magsasabi sa pera kung anong gagawin mo sa kanya. Dito kita ilalagay, dito kita ilalagay. Kontrolado mo ang pera. Pero pagka ikaw nang kinontrol ng pera, pumunta ka rito, pumunta ka ron, gawin mo ito, ibenta mo ang kaluluwa mo, ibenta mo ang pagkatao mo, then there's the problem. Yun pong pera nagiging Diyos-Diyusan. Now, look at the verse. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, thank God, not all, some people, craving money, have wandered from the true faith. Sino po yung naligaw? Those who are craving money, and sabi ng Bible, wandered from the true faith, and pierced themselves with many sorrows. Who pierced them? Themselves. Ang tawag dito, self-destruct. Kapag inibig mo ang pera, panonoorin ka na lang ng dyablo, hindi ka na kailangan sirain. Sisirain mo na ang iyong sarili. Gumagaang ang trabaho ng dyablo kapag ka minahal ng tao ang pera, sapagkat panonoorin na lang siya ng diablong kusang masira, sapagkat lahat ng nagmahal sa pera, sinira ng pera. Hindi po dapat mahalin ng pera. Alam niyo mga kapatid, yung word na sorrow, ang Greek word na ginamit po dyan ay odone. Odone. Literally means go down or to sink. If you love money, you will go down and you will sink. Lulubog ka talaga pag minahal mo ang pera. Sapagkat hindi ho minamahal ang pera, hindi ho sinasamba ang pera, ginagamit lang po ang pera para mapunuan ang iyong pangangailangan. Keep this in your mind. Do not love the blessing. Just enjoy them. Blessing come and go. Love the blessor, because the blessor stays forever. Hallelujah to the Lamb of God. Amen. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, I like that. Binibigay niya, tapos ini-enable ka niyang i-enjoy. Alam niyo ba na pwedeng magkaroon ka na hindi mo ma-enjoy? Alam niyo may mga taong merong mamahaling sasakyan pero hindi nila ma-drive. So you can have, but you cannot enjoy. Sabi ng Bible, He enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work. What's the next line? This is a gift of God. Hindi yan premyo ng iyong gawa. Yan ay regalong bigay ng Diyos. Just enjoy them. Enjoy your kids. Spend time with them, love with them, eat with them, crack jokes with them. Kung meron kang patawa, isubok mo muna sa mga anak mo. Pag tumawa sila, pwede na sa kaibigan mo. Pag hindi sila natawa, huwag mo subukan, sigurado plakda. Bizak, mahirap patawanin ang mga anak ko. Bakit? Alam niyo mga kapatid, ang pinakamahirap patawanin, asawa. Lalo kung hindi ka nag-iintrega. Pero pag napatawa mo na ang asawa mo, mapapatawa mo na ang kahit sino. Tawa-tawa lang. Kailangan easy lang ang buhay. Magaang lang. Bakit? Sapagkat pag magaang ang buhay, mga kapatid, makakaraos din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Hindi tayo iiwanan ng Lord. Sapat ang biyaya ng Lord. Shout amen. Amen. My last verse, 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world. The Apostle Paul writes to the young pastor Timothy, command those who are rich in this present world. Number 1, not to be arrogant. Number 2, not to put their hope in wealth, which is so uncertain. Number 3, to put their hope in God, who richly provides us with everything. Please tell me, what is the reason for our enjoyment? Alam niyo po ba kung gaano kayo kalayo sa langit? Isang dangkal lang. This could be your last day. I hope not. This could be our last day.
So enjoy this day. Tomorrow, maybe heaven na. Baka mamaya tumunog na ang trompeta at mapasa Panginoon na tayo. Or, maaring ang iba, ito na ang huling araw nila. Enjoy nyo ang araw na ito. Akapin nyo ang pwede nyong akapin. Mahalin nyo ang pwede nyong mahalin. Sabihan nyo ng I love you, yung mga dapat nyong sabihan ng I love you. Embrace them, love them, kiss them, hug them. Why? Enjoy what you have right now. Ito yung meron ka ngayon. Hindi lang po puro pera. Hindi lang puro masarap na pagkain. Kasama po yun. Kung meron nun, salamat. Pero pwedeng simple lang, pwede mong ma-enjoy ang buhay. Bakit? Ang kasunod nito, langit na. Maraming tao ang handang gumastos ng malaki para matustusan ang buhay. Pero nanghihinayang gumastos para ma-enjoy ang buhay. I tell you the truth. Si Bishop Emia may konting savings. Meron naman po'y pinamana sa amin ng aming mga magulang. Meron din po kaming mga trabaho. Si Pastor Joe merong business. Meron pong family at may company po sila. So we have at least a little savings. Pero nung magkasakit po si Pastor Joe, na hindi po siya makatayo, pag tinatayo ko po siya, natutumba po siya. Tapos tumagimi ang kanyang muka, hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos, hindi siya makapagsalita. I even said to God, Lord, I am willing to spend everything that I have right now. I'm not joking, I'm just telling you the truth. I am willing to spend everything. Maibalik lang yung normal niyang buhay. Na makakatayo siya uli, makakapagsalita siya uli, at makakapunta kami sa gawain. Dahil wala akong ibang pangarap sa buhay kung hindi ang makasama ko siyang maglingkod. Hirap na hirap ang aking kalooban, nakikita ko siyang nakaupo. Nagpapaalam ako sa kanya, pupunta ako sa gawain. Iiyak siya sapagkat di siya makakasama. Nandun lang siya sa bahay, di siya makatayo. Pupunta po siya sa CR, kailangan ko siyang hawakan. Kailangan po siyang alalayan, kailangan siyang tulungan, hindi niya kayang magbihis mag-isa, hindi niya kayang maligo mag-isa. Hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw. Nag-iisa ako doon sa opisina. And I said, I'm willing to give it all. Binagsak ko po yung aking passbook. Sabi ko, I'm willing to give it all. Lord, just give me my wife. Pag dumadating sa buhay ninyo, mga kapatid, maiintindihan nyo na maraming bagay na mas mahalaga kaysa pera. Pero maraming mga tao ang hinayang na hinayang gumastos para i-celebrate ang buhay. Mali. Tinuruan tayo ng Panginoon. Hindi lang gawin ang lahat para mailigtas ang buhay. Kung hindi gawin din nating maging masaya ang buhay na nailigtas. Dahil what we have right now is what we have received from the Lord. Enjoy them. Wala nang pinakamagandang pagpapala sa lahat, kundi ang pamilya. Mahalin po ninyo ang inyong asawa. Mahalin po ninyo ang inyong mga anak. Mahalin po ninyo ang mga taong malapit sa puso ninyo. Priceless. Hindi ho yan kaya ng pera. Kapag naranasan nyo na yung sinasabi ko sa inyo na nandun kayo sa crossroad ng life, hindi po ako nagsisinungaling and God is my witness. I am willing to do it all. Nakikipag-exchange ako sa Panginoon. Pero alam niyo mga batid, I came to realize na ang milagro ay biyaya ng Panginoon. Until binigay ng Panginoon ang milagro, pinagaling ng Panginoon si Pastor Joe, miraculously healed by God. And I am very, very happy. Just to let you know, my dear brothers and sisters, yun po yung binibigay ng Lord sa inyo. Enjoy mo. Binigyan ka ng sasakyan, enjoy mo. Binigyan ka ng bahay, enjoy mo. Binigyan ka ng asawa, enjoy mo. Binigyan ka ng bagong asawa, enjoy mo. Dahil wala na yung luma. Patay na. Ayusin nyo ang pakikinig, ha? Binigyan ka ng mga anak, binigyan ka ng apo, binigyan ka ng mga gamit-gamit sa bahay at sa buhay, masayang-masaya ka, meron ka mga bagong gamit, enjoy mo. Pero habang nag-enjoy ka,
tumingala ka at sabi mo, Lord, salamat. Pagpapala mo ito sa akin. Thank you, Lord. Amen. Amen. Let's see them again. 3 biblical descriptions of the Lord's blessing. Number 1, it brings holistic prosperity. Number 2, it brings life's improvement. Number 3, it does not lead to idolatry. The big idea is love the blessor and enjoy the blessing. Palakpakan si Lord. Love the blessor and enjoy the blessing. One more time. What is the big idea? Love the blessor and enjoy the blessing. Blessings come and go. The blessor stays forever. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast the most important opportunity to receive Jesus today and be saved. Wala nang dadakila pang pagpapala kundi kaligtasan. Higit sa lahat ng pagpapala, pinakamahalaga ay kaligtasan. If you want to be saved, receive Jesus today. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyong harapan. Ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap, dito man sa loob ng bulwagang ito, at lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, tinataas ko po sila sa iyong harapan, na sila'y lumago sa bagong natagpuang pananampalataya, lumago sa biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po.
Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alright, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? Love the blessor, enjoy the blessing. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.